Bukod sa inyo, ma'am, sino sa tingin ninyo dito sa male-dominated sport natin, ang mga sikat na mga female aficionados ng sport? Yung syempre nung una na medyo naunang na-expose si Ma'am Osang Di ba? Pero si Ma'am Osang, syempre siya nag-start naisama lang siya sa sabungan. Tapos, nagpanalo siya. Then, nung una nga, bumibili lang daw siya sa mga bayong-bayong nasa sabungan eh. Tapos, hanggang nag-farm na siya. Diba? Iyon, hanggang mas una siyang nakilala eh, di ba? Inano niya talaga yung barrier ng male tsaka female. Ng male at tsaka female. Siya yung nauna. So nung nag-start ako actually nung pumasok ako sa sabong, hindi ko kilala si Ma'am Osang eh. Nagugulat na lang ako, sinasabi nila, kilala mo ba si Ma'am Osang? Kasi pagka yung sa akin kasi, at that time, wala akong wala akong tinitignan na kung sino yun. Sa akin gusto kong yung pangarap kong mag-farm, mag-breed. Kaya lang, hindi ko agad-agad nagawa kasi syempre nasa ibang bansa ako di ba? Nag-work ako So hindi ko agad nagawa. So nagulat na lang ako, meron na pala. Si Ma'am Osang. Si Ma'am Osang ang unang nakita kong talagang sumikat. Nung pumasok ka sa ganitong sport, nung nag-uumpisa na si Ma'am Osang, ano yung naging naging good friends ba kayo? Nagkaroon ng kompetensya? Nung una, kasi hindi mo maiwasan sa mga lalaki di ba? Sa mga sabongero na, si Ma'am Osang, tingnan natin, mas magaling ba yan kaysa kay Ma'am Osang? Ako, di ba, hindi ako nakikipagkompetensya Sa akin, is Ma'am Osang is Ma'am Osang. Yes, so, siya yung queen ng sabong, and then, prinsesa na lang ako. Kasi siya yung nauna Siya yung nag-break ng yung barrier ng between male at saka female na So, Ma'am Osang is Ma'am Osang. Tapos yun, naging magkaibigan kami ni Ma'am Osang. May palaban siya. Nung unang palaban ko sa 11,000 ng Patmani. So, pero siya, kasali na siya sa NCA. In-invite niya ako sa NCA. During that time, parang ang hirap. Magkano yung Patmani? 55, di ba? Pag nag-i-start ka ng ng laban-laban, tapos hindi ka pa sigurado sa panlaban mo, parang ang hirap. Tapos di ba?